Yun, karamihan meron. Yan. So at least ready tayo, no. So at least alam natin eh. Ito yung kagandahan pagdating ng June, aware na tayo na magkakaroon ng tag-ulan. So nagiging ready na tayo bilang tao, no? So ngayon nandito pa rin tayo sa Elijah Christian Fellowship at may mga nakikita ako na bakante ang upuan. So if kilala nyo sila, wag kayong mahihiyang i-approach sila, uy brother, na-miss ka namin nung Sunday. Or sister, na-miss ka namin nung Sunday. Amen? So, dapat tayo ay magkakapatid. Tama? Dapat ay hinihikayat natin ang bawat isa. Okay? Kasi bakit? We had just have one Sunday in 1 week. Tama? So, ito lang yung time natin na makarinig ng kanyang salita at huwag nating hahayaan na hindi natin makuha lahat. Okay? So, nandun pa rin tayo sa Book of Acts. At alam natin, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung si Stephen. No? So natapos tayo kay Peter. Ngayon, nandyan na si Stephen. Thank you. Tapos, nandun na yung inusig siya. No? So mamaya dadaanan natin. So naalala natin yung pagbato kay Stephen. Sabi ko, habang binabasa natin to, makakapag-create tayo ng storya. Sana merong nag-create, no? Ng movie na buhay ni Stephen. Meron ba? Sino nakakaalam sa inyo? Meron ba na nilabas? Wala, no? Parang wala, no? Parang kay Apostle Paul, kay Peter, kay Jesus, kay David, yan, Moises, meron. Pero kay Stephen parang wala. Sana meron. Kasi every time na pinag-aaralan natin yung kay Stephen, napansin nyo, nandun yung climax, na nandun yung inuusig na siya, tapos binaliktad niya, siya naman yung nanguusig hanggang sa nagalit na sa kanya itong mga high priest na to at siya ay kinaladkad palabas at pinagbababato. No? So, nandun. No? Ngayon, aralan natin last week. Nasaan ka ba dito? Ikaw ba yung puno ng galit pa rin ba? O nandun na tayo sa kabilang side na puno ng banal na spirito? So, nasaan tayo dito? And then pangalawa, bulag. Bulag pa rin ba tayo? Hindi natin nakikita kung ano yung tama at mali, ano yung gusto ng Panginoon para sa atin, o aware na tayo. Tama? Diba? Remember, the high priest, sinabi ni Stephen, kaisa niyo ko. Parehas tayo na pinaniniwalaan na si Moises ang mga ninuno natin. Tama? Hindi ako ang nagkanulo o hindi ako ang umuusig, but because ang mga ninuno ninyo. Diba? So pagkaisa tayo, parehas tayo ng pinaniniwalaan, and then kamatayan at buhay. No? Sino pa bang takot mamatay? Kung tayo ay kay Kristo, hindi na tayo takot mamatay. Amen? Kasi alam na natin kung saan tayo pupunta. Kagaya ni Stephen, nung nakita niya ang Panginoon, di ba? Nandun yung puno siya ng banal na espiritu at nakita niya ang Panginoon na nakatayo sa kanang bahagi ng ating Diyos. Bakit? Because God knows kung ano yung mangyayari kay Stephen, and i-welcome ng Panginoong Jesus. And pagkasuklam at pagmamahal. No. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahal natin yan. Sister, mahal kita. Brother, mahal kita. Kung brother yung katabi mo, pero magkapatid bilang magkapatid. Okay? So, nagkakaintindihan tayo So, ito yung mga pinag-aralan natin last week, tinuro ng ating mahal na pastor. At ngayon ay titignan natin, ang pag-aaral naman natin ngayon ang resulta ng pag-uusig. No, napansin nyo, tignan nyo yung picture. Remember, during that time, ang madalas na pinarurusahan ay mga kalalakihan. But right now, kahit babae, kasama na. Grabe, no? So ngayon, ito yung titignan natin. At ano yung makukuha natin sa pag-uusig at pagpapahayag at saka pagkalat ng salita ng Diyos. Okay? So, in spite of yung pag-uusig ni, sino ito? Si Saul? Si Saul, kahit anong hirap, ano bang ginawa ng mga Kristiyano noon? Nag-stop ba sila? O nagpatuloy? At ito yung titignan natin ngayon. Okay? So, basahin natin sa verse 1, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Inayahan ko na tumayo tayong lahat bilang respeto sa ating Diyos. Pasensya na at nakalimutan ko. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia
sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at binilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang mga sasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Tayo po ay manalangin. Amen. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon, muli. Maraming salamat sa opportunity, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. Lord, again, ito yung iyong tahanan, Panginoon, at ito ang iyong bahay, Panginoon. Pwede mong gawin ang nais mo, Panginoon. We welcome you, Lord God, and we welcome your presence, Panginoon. Ikaw po yung manguna sa akin at itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ikaw po yung maitaas at ikaw po yung mapapurihan po namin. Tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po. Okay, so alam natin yung medyo balikan lang natin yung nakaraan. Si Stephen, naalala nyo, nagalit na sa kanya ang mga high priest. Tama? Remember kung paano sila patayin during that time? Doon sila sa cliff. And then anong una? Di ba meron dalawang witness, false witnesses. Ang una, itutulak siya. No? Pagkatulak sa kanya, babagsak siya na nakadapa. And then after that, pupuntahan nila si Stephen and then ititihaya nila. Just for them to check kung buhay pa ba si Stephen. So alam natin ng storya, buhay pa si Stephen. At nung nakita nilang buhay pa si Stephen, ano ginawa ng pangalawang false witness? Kumuha ng malaking bato at binagsak sa bahaging dibdib sa puso. And then alam natin nangyari, buhay pa rin si Stephen. At nung nakita ng mga taong naroon, ang buhay pa rin si Stephen at doon galit na galit sila. Bakit? Ang sabi ni Stephen, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. And then nung inuusig siya ng ganon, ang sabi ni Stephen, Panginoon, wag mong gamitin itong kasalanan nila laban sa kanila. No? Remember yung prayer ni Jesus during nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, the same. Ang inisip ni Stephen, hindi yung sarili niya. Ang inisip niya ay yung mga umuusig pa rin sa kanya. So, napakagandang pananampalataya niya sa Panginoon. Remember, Jesus also, mas inisip niya yung mga nagkanulo sa kanya. Anong sabi? Panginoon, wag mo silang, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? So, alam natin na meron two witnesses. These are false witnesses. And nandun si Saulo at kanino binigay yung binaba o pinagkatiwala yung mga balabal kay Saulo. No, so ito yung nag-start ang mga missionary. Remember, meron mga missionary na pumupunta sa iba't ibang lugar. Nag-evangelize o nagsasalita o nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. At merong nabanggit si Pastor kahapon, nakalimutan ko lang yung title ng book, Gate of Splendor. No? So ito yung group of missionaries na pumunta sa isang lugar pero pinagpapapatay sila. But if you're going to notice, if you're going to check na wala kang isa man lang mababalitaan na merong nagmakaawang patayin sila. Na wag sana silang patayin. Yung mga missionary hindi nagmakaawa. Bakit? Gaya ng sabi natin, di ba? May mga missionary lalo na hindi na sila takot mamatay. Bakit? Alam nila kung saan sila pupunta. Amen?
So, ito po yun. Okay, so, and then, sabi nga sa Acts chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Remember yung pag-akyat ni Jesus, di ba? Sabi niya, antayin nyo, merong darating ang pinangako ng Ama, which is the banal na Espiritu, the Holy Spirit, na tutulong sa atin. No? So kasama tayo dito, sabi niya, kasama tayo dito na ipapangaral natin yung salita ng Diyos. Ang tawag dito, i-spread natin yung salita ng Diyos. So hindi lang sa kanila. Remember kung bakit tayo ay mga hintil, tama? Ang chosen people are the Jews, tama? Tayong mga hintil, hindi tayong pinili, pero nakaabot sa atin ang salita ng Diyos. Because of this, sabi niya, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? Okay, so meron tayong tinatawag na dalawa, pag-uusig. If you are a Christian, expect mo na merong pag-uusig. But I think even hindi Christian, merong nakakaranas ng pag-uusig, tama? Pero sa ating mga Kristiyano, meron talagang pag-uusig. Tama po ba? At dapat asahan natin to. Parang ngayon, pagpasok ng June, inaasahan natin tatag-ulan. So we have to be ready, tama? We have to be ready, dapat meron tayong payong. The same, if we are a Christian, if we are really a Christian, meron tayong aasahang pag-uusig. Ano yung pag-uusig? Halimbawa na lang neto, nagbago ka na at kilala ka ng mga kaibigan mo na dating ano yun? Ano yung tawag doon? Tanggero. No? So every time na lang nadadaan ka, wag na nating imbitahin yan. Kasi, praise the Lord, hallelujah na lang yan. Tama? Tama ba? Oh, merong nakaka-relate doon. Magaling magtagay. Pero ngayon, ito na ang ginagawa niya. No? Pagtatagay pero sa communion. Okay, so binago. Pag may nakitang pagbabago sa atin, merong pag-uusig. The same sa mga kabataan. Mga kabataan, syempre, these are, alam mo yun, yung cool kids, di ba? Ito yung mga uso cool kids. Sa mga university, sa mga, ang tawag dito, sa mga eskwelahan, pa-hallelujah, hallelujah, praise the Lord kayo Tama ba? Hanggang sa nagkakaroon na iniisip nila, jologs. Ano yung mga ganong words? But, hindi nila alam, it's okay. Bakit? Ang tinataas namin ng Diyos. Amen? Amen. So, ito yung dinadanas natin. So, kailangan asahan natin. Pero ang question, anong gagawin natin? Are we going to stop? No. Or we're going to continue? Amen? Continue lang. So, sabi nga, ang mga Kristiyano ay parang nag-aalab na apoy. Alam niyo sa barbecue, pag pinaypayan nyo, di ba may mga tumatalsik dyan? At ito yung salita ng Diyos na pag ito ay tumama sa'yo, pwede kang magkaroon ng sariling mong apoy. Amen? So dapat ganun tayo. Yung buhay natin bilang Kristiyano, meron nakakakita at itong mga nakakakitang ito, pwede mag-create ng apoy. At yung salita na sinishare nyo, yung salita ng Diyos, ay magbabago ng buhay nila. May transformation. If there is a power with the word, merong transformation. Okay? So, ito tayo. So, and then, pag-uusapan natin ngayon ang resulta ng pag-uusig. Meron tayong una, of course, yung pag-uusig. Pangalawa, yung pagpapahayag at yung pagkalat nito. Okay? Ready na ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? So, baka pagtapos nito, magpatuloy tayo. Okay? So, number 1, pag-uusig. Ang sabi sa verse 1, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagwatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So,
Nandito si Saulo. Remember, si Saulo is the number one persecutor ng mga Christians. Okay? So, sino nga ba si Saulo? Titignan natin. Si Saulo o si Paul na tinawag kalaunan ay taga Tarsus, lungsod ng Tarsus at region ng Sicilia. Tama ba? Sicilia. And then, remember, meron tayong tinatawag na dalawang Jews. Ano yung una? Hellenistic. And then, Hebraic. So, Hellenistic Jews, ito yung, ang salita nila ay Greek. Okay? So, yung mga Hebraic, ang salita nila ay Hebrew. Okay? Na-remember nung 20,000 na sila, 30,000 na sila, di ba? May nagreklamo, napapabayaan na yung mga byuda. So, sino yung mga nagrereklamo? These are the Hellenistic Jew. Ibig sabihin, si Paul ay kabilang sa Hellenistic Jew. At remember yung 7 na pinili na maging leader? Di ba kinuha nila ito sa mga Hellenista? Sa grupo ng mga Hellenistic? Tama? Kasi bakit? Doon nanggagaling yung reklamo. At dito, itong 7 na to, doon nila pinili. Sino? Si Stephen, sila Philip, doon pinili. Okay? So, ibig sabihin, they're speaking the same language. Si Paul at si Stephen. And then, napansin nyo, di ba, si Stephen, nangangaral siya sa synagogue that time. Nagpipreach siya. Marahil sa marahil, si Saulo, nakikita na niya si Stephen. Okay? And then, parehas pa sila ng, yun nga, Hellenistic. Okay? Nakukuha niyo? Nakaka-relate tayo? So, parehas sila ng language na sinasalita. At sinabi dito, balik lang tayo ng konti, no? Balik lang tayo ng konti. Verse 58, at kinaladkad siya palabas. Ito yung ginawa kay Stephen. At kinaladkad siya sa palabas ng lungsod upang batuhin, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Okay? So, ibig sabihin, pinahintulutan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. Remember? Napakasama ng ginawa ni Saulo kay Stephen. Tama? Hindi matawaran. No? Persecutor. Pati mga babae, sinama na niya. Okay? So, ibig sabihin, katunayan ito na sinang-ayunan ni Saulo. Ang sabi sa Acts chapter 22, verse 20, mag-advance naman tayo ng konti. Okay? So, at nang patayin si Esteban, this is testimony of Paul, si Saul. Sabi niya, at nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon. At sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal ng mga pumatay sa kanya. So, ito yung validation, yung pinag-uusapan natin. Totoo nga na sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. But remember, we have 66 books in the Bible. Tama? And then karamihan doon, sinulat din ni Saulo. Kung titignan natin na napaka-samang tao na sobrang karumal-dumal na mga pinagawa niya, kaya palang i-transform ng Lord yung buhay niya para magbago at sumunod sa Kanya. Amen? Amen. So kung ikaw ngayon, nakikita mo, Lord, mukhang hindi ako karapat-dapat eh. Next time na ako magsisimba, Lord, pag okay na ako. It doesn't make sense. Tama? Bakit? Dapat nga lalo tayo lumapit sa Kanya. Tama po ba? Kasi siya yung creator natin eh. Sino mag-aayos sa atin? The Creator. Amen? So nakita natin, at paano ba transform ng Lord ang buhay ni Saulo? Remember, sinalubong siya ng matinding sinag at siya ay natumba. Ang sabi niya, Panginoon, sino po kayo? Ang tanong niya na kaagad, Panginoon. Ibig sabihin, may ginawa na ang Diyos sa kanya. Sabi ni Jesus, ako si Jesus ng iyong Panginoon, bakit mo ako inuusig?
doon niya na nakilala ang Panginoong Jesus. At alam na natin nangyari, sabi niya tumayo ka at pumunta ka sa lungsod na yon at sasabihin nila kung ano yung dapat mong gawin. Amen? So at alam natin ang nangyari, sumunod si Paul. No? So ibig sabihin, no matter how or kung gaano man kadumi ang buhay natin, God can transform your lives and use you again. Amen? Amen. So, sabi sa Acts chapter 9 verse 16, ipapakita ko, sabi ng Jesus, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Remember, naging pang 13th apostle si Paul. Tama? So, yun nga, gaya ng sabi ko, na ang dami niyang naisulat sa Biblia. So, ito si Saulo. Diba, dito nakikita natin sa storya, parang ayaw natin kay Paul, ay kay Saulo. Bakit? Nandun siya nung pinatay si Stephen eh. Pero makikita natin kung paano. Eventually, dadaanan natin si Saulo tayo. So, dadaanan natin siya, makikita natin yung buhay ni Saulo. Sa verse 2, si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. So na-witness ng mga tao yung ginawa kay Stephen at minahal siya ng mga tao. No? So sabi dito, takot sa Diyos. Ito yung mga taong may takot sa Diyos. But not of all of them, hindi lahat yun ay Kristiyano. No? So yung iba lang doon ay siguro devoted religious person. So pero they don't have relationship pa sa Diyos, no? But again, doon sa salita ng Diyos, there's a transformation. Amen? Kaya yung makikita mo sa mga kasama natin ngayon na dati, alam natin yung buhay, tama? Pero ngayon makikita mo, parang nagbago na si brother. Tama? Parang nagbago si sister. Yung dating gantong pananalita nila, puro mura, pero ngayon puro praise the Lord. Amen? So, ito ang transformation ng ating Panginoon sa atin. And then sabi sa verse 3, samantala sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya maging lalaki o babae. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Hindi na exempted ang babae. Dati, di ba, puro lalaki lang ang pinaparusahan. Remember si Peter and Silas? Kinulong sila. Pero hindi pa rin sila nag-stop, tama? So the same. Nagwatak-watak sila. Actually, ito na yung time. Kasi kung ikaw itong dadanasin mo, di ba alis ka na? Tama? Aalis ka na at ibang lungsod ka na, ibang lugar ka na. Tama? Nang sa ganon, in order for you to avoid this tragic situation, kasi bakit? Winawasak ni Saulo ang bawat iglesia. So syempre sa takot, iiwas sila at aalis na lamang. And then 2, pagpapahayag. Ito yung question. Nag-stop nga ba talaga sila? Sa 2, sabi sa verse 4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagwatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ibig sabihin, hindi sila nag-stop. They continue sharing the word of God. Amen? Hindi sila nag-stop. No matter what happened, no matter how difficult the situation is, continue pa rin sila. Ibig sabihin, kung ano man ang hirap natin ngayon, hindi pala ito rason para mag-stop tayo para purihin ang ating Panginoon at ipamalita ang kanyang salita. Amen? Amen. So, pinangaral. And then, remember yung seven leaders, no? Na una doon si Stephen. At sumunod doon sa pinili ay si Philip. Wow, nakikinig ang mga youth, no? So, dito nag-start ang pagmi-mission and evangelism. Kaya nga, di ba, kahit saan man sila pumunta, sineshare nila ang salita ng Diyos. Ito yung ginagawa ng mga missionary at evangelist. No? So, pumupunta, merong sa China, meron sa Korea, meron, basta sa kung iba, saang lugar man, sa iba't ibang dako ng mundo. And then, sabi sa Acts, Book of Acts, chapter 21, verse 8, kinabukasan, tumuloy kami sa Cesarea, sa bahay ng ebanghelistang si Felipe.
Remember, eto na si Philip. Isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Nung pinili sila na maging leader, ang tawag sa kanila ay deacon sa salita natin. But this time, evangelist na siya. Umangat. No? Because he's about to share the gospel or yung salita ng Diyos. So, sinishare na niya. Amen? So, ito yung kasama ni Stephen. And then, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Anong naiisip nyo sa Samaria? Woman of the well? The Samaritan woman? Yung, alam nyo yung kinatagpo ni Jesus sa well? Remember, they are waiting for the Messiah. Tama? Pero hindi nila alam, ang kaharap na nila ay yung Messiah. So, ibig sabihin, prepare na ni Jesus nung time na yon. At maraming, alam na natin ang storya, maraming naniwala sa mga na Samaritans na ito na yung Messiah. Kaya pagpunta ni Felipe, pumunta siya sa Samaria at pinahayag si Kristo. Okay? So, mag-slide lang tayo ng konti. Pag tayo ay nagpahayag, hindi natin ipinapahayag ang sarili natin. Tama po ba? Ang itinataas natin dapat ay si Kristo. Hindi yung kagalingan mo. Hindi yung dahil sa ability mo. But again, ang itinataas natin, yung kabutihan ni Kristo sa buhay natin. So next time, pag nagkaroon na tayo ng testimony dito, lagi niyong tatandaan, ang bida hindi tayo. Ang bida ay ang Panginoon Jesus. Amen? Amen. So, sabi doon, nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Kung mapapansin nyo dito, remember, naggumagawa ng himala ang Diyos para ano? Para makinig. Makinig sino? Yung mga hindi naniniwala. So, gumagawa pala ng himala dito nang sa ganon, maniwala ang mga hindi maniniwala. Gumagawa ng himala para sa mga hindi naniniwala. Okay? But right now, alam na natin na hindi na masyadong ginagawa ito dahil gaya nga ng sabi ng ating pastor, kung meron pa rin ganito, baka wala ng ospital. Tama? So maraming miracles pa rin at nagpapagaling. So, nakinig silang mabuti. Okay? So this is a validation, of course. Sabi nga, ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling. And then this is the validation. So meron silang power na makapagpagaling. And then validation ito na tama yung mensahe na hatid nila. Amen? So, ayun, pinatunayan ang mensahe. Patunayan ang mensahe. Okay? So, kasi bakit? Siyempre, kailangan merong validation yung mensahe natin. Okay? And then, sa pangatlo, ang bilis. 3. Ang sabi, pagkalat. Masyado ba mabilis? Hindi naman. So, pagkalat, sabi dito, verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. So, ibig sabihin, if we are a Christian, nandun yung kagalakan. Kung tayo ay nananampalataya kay Jesus, nandun ang kagalakan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? Masaya ba? No? So every time pala na pupunta tayo dito, dapat tayo ay pinoproject natin na yung kagalakan na meron tayo. Amen? Dahil nandito si Kristo sa atin. Amen? So hindi yung pagkapunta natin dito para tayong natalo. Tama? Hindi pala dapat ganun. Dapat tayo ay mukhang nanalo. Bakit? Because Jesus won 2,000 years ago. Nanalo na si Kristo. Tama? Nung patayin siya sa krus ng Kalbaryo, nanalo na siya to redeem us. Amen? So pagdating nyo dito, hindi na tayo mukhang talo. Amen? So,
Wala na yung palugo-lugo. Pagdating nyo doon, praise the Lord, nakaakyat tayo. Kahit anong hirap, fourth floor, tama? Masakit sa binte. Alam mo yung minsan naririnig ko doon pag may nakasabay ako, ay, okay. Ay, amen. So, yung mga kabataan, wala kayong may dadahilan. We have a lot of seniors here, no? Na kayang-kayang umakyat doon. Sabi ng isa, wala na bang itataas to? So, ibig sabihin, if Christ ay nasa atin, nandun pala dapat ang kalagalakan. No matter how difficult the situation is, nandun ang kagalakan. Malaki man ang utang mo, alam mong may Diyos sa puso mo na nagmamay-ari ng lahat. Amen? Malaki man ang problema mo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Amen? Ang sabi, namatay si Esteban. It was a tragic. Tama? Tragic to eh. Namatay si Stephen. Pero, nandun yung pag-uusig mula kay Saul. Makikita nyo kung paano nagkaroon ng transformation. Yung tragic situation, ginamit ng Panginoon para ma-convert si Saul. And then, sa halip na mamatay ang simbahan to, no? Simbahan, ito ay dumami. No? So, ibig sabihin, yung pagka-convert kay Paul, mas dumami pa ang simbahan. Instead, di ba? Alam niyo yung ginagawa niya, winawasak niya ang iglesia, tama? Instead na mag-stop na ito, lalo pa dumami. At ang patotoo ni Felipe, ang buong lungsod ay nagalak. So lahat tayo nagagalak dito? Amen. Yun, eto na. May kagalakan na. Ang unang bunga ng kaligtasan ay kagalakan. Amen? So, lahat tayo ligtas. So, nandun yung kagalakan sa atin. And sabi sa Acts 16:30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Okay, medyo bigyan lang natin ng konting brief background dito, no? Itong senaryo na ito, remember, kinulong si Peter and Silas. Di ba makulit sila, nangangaral sila ng salita ng Diyos? At kinulong sila, dumating ang anghel ng Panginoon at binuksan ang kanilang kulungan. Ito yung guard, no? Kasi kung pag nakita nila na syempre ang trabaho niya ay bantayan tong mga to, nakatakas. Syempre pahihirapan siya, parurusahan siya, tama? So instead na parusahan siya, maghirap pa siya, patayin na lang niya yung sarili niya. Pero ang sabi ng dalawa, wag, nandito kami. Ang sabi niya ngayon, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Nagtanong na siya. May curiosity na. No? Ang sabi ni Peter, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hallelujah. Hindi lang sa atin. Kasama sino? Ang sambahayan natin. Amen? Mag-uumpisa kanino? Sa atin. So ito pala yun. Kailangan tayo ay sumampalataya. Kanino? Sa Panginoong Jesus. Hindi kung kani-kanino. Sa Panginoong Jesus. At tayo'y maliligtas, ikaw at ang sambahayan. Yung sambahayan. Amen? So, sabi doon, nung 33, ng oras na ding yun, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Nag-decide na siya, magpapabautismo na ako.
So kung tayo ngayon, sino yung mga nabautismohan na? Yan, okay, ang dami na pala, no? So yung iba nag-iisip pa, sabi dito, wala nang patumpik-tumpik pa. Nung nakita niya, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo na. Okay? So kung tayo ay nag-iisip pa, pag-pray nyo maigi. Baka kinakausap na kayo ni Lord. No? So, sabi, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumasampalataya sa Diyos. Amen? So, tayo, ngayon, bilang Christians, nandun yung kagalakan. Magkulang man yung pagkain natin, tayo ay masaya pa rin. No? Bakit? Hindi nagkukulang ang ating Diyos. Siya yung Diyos na nagpo-provide ng lahat. No? Sabi sa John chapter 15 verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So nakikita ng Diyos, masayang-masaya itong anak kong to. Sige nga, para maging lubos ang kalagalakan niya. Remember, nakikita niyo yung mga bata rito? Pag pagdating dito, di ba, takbo dito, takbo doon, andun yung saya nila, andun yung sigla nila. Tayo kaya? Pero huwag kayong magtatakbuhan hindi ko sinasabi magtakbuhan kayo Ay, sinasabi ko lang, yung energy kaya natin, the same? Pagdating ng salita ng Diyos, tayo pa rin ba ay alive? Amen? Pagsalita ng Diyos, tayo ba ay nandun yung hunger natin? Pagdating sa salita ng Diyos ba, yung tipong wala tayong gustong palagpasin? No? So, do we have the same energy ba pagdating sa salita ng Diyos? So, this is time for you to assess yourself. Amen? Huwag nating hayaan. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Saan ang gagaling ang kagalakan natin? Sa Espiritu Santo. Sa Kanya pa rin. So, ang sabi ito, sinundan ninyo. So, ginagaya natin kung ano yung ginagawa nila. Tama? Bakit? Ginawa nila yung halimbawa ng Panginoon. So, tayo ay gaya-gaya lang. Bakit? May proof yun May proof doon Tama? May transformation. There's a power doon sa word ng Panginoon. Tama? Na kahit anong tigas ng puso mo, pero pag narinig mo ang salita ng Diyos, lalambot ito. No? So, ito yung salita ng Diyos. Masakit? Bakit? Ang salita ng Diyos ay hinalintulad sa double-edged sword. Masakit, pero may transformation. Amen? Ipagpatuloy ang sinimulan ni Kristo. Remember, meron siyang sinimulan and then meron tayong task to continue. No? So, tayo ay kailangan ipahayag din natin ang salita niya. At hindi matapos sa atin. Remember, you have your family also. You have your friends. Tama? Meron kayong neighbors, mga kapitbahay ninyo na marahil hindi pa naririnig ang salita ng Diyos. Pero through you, pwede nilang marinig ang salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, sa buhay Kristiyano, makakaranas tayo ng pag-uusig. Pero hindi ito yung rason para ma-stop tayo. The same, doon sa mga Kristiyano dati, kahit ano pang hirap na yan, we're going to continue. Amen? Hindi tayo mag-stop. So, ang resulta ng pag-uusig, no? Number 1, pag-uusig. Pangalawa, pagpapahayag. Hindi tayo mag-stop.
Sana yung same heart ni Peter and Silas, ni Stephen, kahit pinatay na. And then yung mga Kristiyano nagwatak-watak, si Philip, ni-spread pa rin nila ang salita ng Diyos. Sa halip na ikalat ang chismis, ikalat at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? Remember, kabutihan ng Diyos sa atin. Ang pag-share ng salita ng Diyos, you don't have to say sabi sa book of ganto ganyan, ganto ganyan eh. Hindi. Makita lang ng tao ang buhay mo. Makita nila ang Biblia sa buhay mo. You are sharing the Word of God. But again, maikwento mo yung kabutihan ng Diyos sa tao. You are sharing the Word of God. Amen? Remember, maraming ginawa ang Diyos na kabutihan sa atin. Huwag nating itago. Huwag nating sarilinin. Ipahayag natin. Amen? Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong salita, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa kagalakang binibigay mo po sa amin. And this time, Panginoon, every time na pupunta kami sa iyong simbahan, Panginoon, nandun yung kasayahan po namin. Nandun po yung energy po namin. Lalo na, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. At iselyuhan mo po lahat po ng narinig po namin. Nang sa ganon, baon-baon po namin ito hanggang sa aming pag-uwi. Lord, dalangin po namin na tulungan mo kami, bigyan mo po kami ng katapangan, Panginoon, na maipahayag ang iyong salita. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Meron tayong Holy Communion. So, sa mga hindi pa yung mga batang hindi pa nag-communion, wala pa, no? So anyway, ma-explain lang na banal na communion